May sinasabi si Ka Eric eh. Si Ka Eric, mga bossing, dating NPA, na hanggang ngayon ang asal NPA pa din ho. Compulsory demand. Ayan. Ang mamamayan May sinasabi si Eric dito, aba, napapadalas ang vlog ni Eric ha. Nagba-vlogger na din ho itong si Eric, mga bossing. Bakit ko ba nasabi na ugaling NPA pa din to? Tingin ko ito yung nagtuturo doon sa mga KOJC members na magsunog ng gulong doon sa labasan nila eh. Okay, pakinggan ho natin si Eric, mga kababayan. mali po ang sinasabi ni Claire Castro. Hindi ko nga siya tinatawag na presidential press briefer kundi presidential barker. Nasasaktan kasi sila eh. No? Nasasaktan kasi sila Eric doon sa sinasabi ni Attorney Claire Castro. Ayaw nila nang nababanatan po yung Duterte. Di ba? Ayaw nilang nababanatan ang dating Pangulong Duterte. Ang gusto ho nila kasi, mga kababayan, laging sila lang po yung babanat. At hindi pwedeng kukontrahin yon o sasagutin yon, mga bossing. Mga siga, no? Kaya lang, yung pagiging siga ho nila, ayun, tago na po ng tago, mga boss Chief Amuser. Sabi ni Shiro Kansaki, ang kabaklaan ni Eric Calvo. Bakla ba to si Eric? Diyos ko, kailangan na naman ba natin si Mami Pebs para malaman? Yung si Roque daw, Becky daw, sabi ni Mami Pebs. Etong si napaisip tuloy ako, si Rokansaki ha. Game. Angat sa kanya yung word na presidential. Pero barker pa rin. Anyway, kidding aside, Nakakatawa pa din pala si Eric, mga kababayan, no? Ang hirap tumawa ng ganyan, no? Hindi mo maseryoso yung pagtawa mo, hindi mo mailabas yung totoong tawa mo, lalo na kapag ka ikaw ay yung ganyan, patago-tago. Di ba? Tuloy. ang sinasabi niya na hindi pwedeng magkaroon ng compulsory demand ang mamamayang Pilipino kay Ginoong Marcos na magpa-hair follicle-based scientific drug test. Diyos ko, yan na naman pala ang issue nyo, anak ng tinapa kayo. Hanggang ngayon, hair follicle na naman po. Ang Pangulo natin, mga kababayan, bago mag-eleksyon, nagpa-drug test na ho. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test na naman po. Ngayon na naman? Diba? Wanted ba yan? Wanted sa Kongreso. Ayaw magpakita. Paano? Panay ang fake news eh. Diba? Nung nando sila sa Seminay panay po ang gawa ng istorya nitong mga to eh. Isa po sa dahilan kung bakit bumagsak at nawala po yung SMNI, etong mga ito, paano po panay-panay ang fake news nila? Kagaya na lang nung nasa Bulacan sila. Sabi merong inarmasan ang gobyerno ng Pilipinas, may pinadalang 300 katao na pamukpok, pupukpukin daw po yung mga vlogger nila sa ulo. Kasama daw po yung Seminay. Wala naman pong pinakita mga video. Mahilig lang po silang ganyan. Di ba? Ngayon naman, hair follicle na naman. Ano yung Pangulo? Uto-uto. Kagaya nung inyong mga DDS na mga taga-suporta. Hindi, ibahin nyo. No? Yung mga DDS lang ang uto-uto sa Pilipinas. Pero kapag kayong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, sinusuporta mga kakamping, hindi asahan mo Eric, hindi uto-uto yan, no? Ang uto-uto nandiyan lang sa inyong kampo. Okay? Sabi nila Itera, ang aga syempre, ano na ba yan? Yan na ba yung channel mo? Naibalik na? Shout out sa'yo. Tuloy! Sapagkat yan ay both moral and constitutional duty ng presidente that all his mental... Siraan tuktok mo ang dating Pangulong Duterte ni hindi man lang nagpa-drug test. Di ba? Sino pa ang dumepensa doon? Si Harry Roque ang sinasabi, walang mangyayaring drug test po. Ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nagpa-drug test yun ha. Mamamayang Pilipino ang sumisigaw na magpa-examine.
at magpa-drug test ang dating Pangulo. Ano? Sinunod ba? Wala! Di ba? O tapos ito, nakaisa na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumangalawa pa. Eh pagka sinunod pa kayo, utu-utu na ang tawag doon. Hirap sa inyo eh. Puro sabi lang kayo na sabi, oh si Bongbong Marcos, adik. Tapos sabay papasukan nyo nung mga gawa-gawa ninyong mga video. O noknotin na pa naman yun, Eric. No? No? Kayo ang mga uto-uto dyan eh. Kung sino man yung nagsasabi sa inyo, o gumawa kayo ng video tapos ipakalat natin. Tapos, maniniwala ang taong bayan dyan. Kayo ang uto-uto dyan, Eric. Di ba? Sabi ni Piwi, ayaw nilang tumigil hanggat hindi nagpositibo o hanggang hindi nagpositive. Sabi ni Edgardo Villasor, may result na si PBBM sa hair follicle test, Boss Mark. Nag-negative ang result. Napanood ko kagabi sa vlog ni Kent Garcia. Etong mga to naman, wala naman niya mga yan. Mga amuyong lang tong mga to. Tingnan mo, nakisama doon sa kampo nila. Ngayon, nagtatago. Natulungan ho ba sila? Alaws naman tumutulong sa kanila. Di ba? Wala naman tumutulong sa kanila. Kanya-kanyang tago ho, mga kababayan. Yung ibang mga vlogger nila na nagpapakalat din sa ng fake news, na pinapatawag po doon sa sa Tricom. O ayun, mukhang nanirahan na po sa ibang bansa. Mukhang nagtatalon-talon na ng bansa. Bakit? Hindi makauwi. Hindi kayang panindigan yung kanilang mga binlog. Hindi kayang panindigan yung kanilang mga sinabi. O kaya ang ginagawa ho nila ay mangibang bansa. Di ba? Mangibang bansa, yun na lang po ang solusyon nila doon sa kanilang ginawang kalokohan. Si Eric, nagtatago yan. Di ba? In fairness naman kay Eric, mga kababayan, hindi ho nagtatago sa batas yan. O, nagtatago ho yan sa Kongreso. Pero laitera, may kaso din ba tong si Eric? May kaso din, kaya nagtatago. Pero ang alam ko, ang pinagtataguan niya, yung pagpapatawag sa kanya ng Congress, mga kababayan. Doon sa Tricom, ilang beses nang nasampi na. Diba? Sabi ni Wisely, 12, Mateo 12, ICC, bilis-bilisan na ang love letter kay Bato at Go. Ay, malapit na yan. Malapit na daw ho yan, mga kababayan. Sabi ni Eseng Mariano, maswerte kayong mga gunggong na DDS. Hindi berdugo ang presidente. Oo, tapos yung mga yan, ang malalakas ang pagsigaw na wala na daw po tayo sa demokrasya. Na nanganganib na daw po ang demokrasya. Di ba? Bangis 2.0, no to pro-China. Sila pa ho yun, mga kababayan. Samantalang sila, kung ano-ano po ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit. Paikot-ikot lang. Sabi ni Weng Bigayan, negative si PBBM sa hair follicle. Kaya daw, ginawa ni PBBM para matahimik na daw sila ngayon at palabas naman ng DDS, peke daw yung test. Meron na ba? Hindi ako updated Hindi ko nakita yun Send nyo sa akin para content natin mamayang gabi. No? Itong mga to, tuloy pa natin si Eric. Anak natin, napakala ko naman bago ang ihahatid sa atin ni Eric. Yung pala, hair follicle pills na naman. Ang Bongbong Marcos hindi pa din nagpapa-hair follicle test. State and condition, including all health issues of the president, lalo na kapag may pagdududa ang taong bayan. Kami nga, hindi namin nire-request na mategi na O mamatay na ang dating Pangulong Duterte. Kayo ay paulit-ulit. Hindi na okay ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Paulit-ulit kayo ng ganyan. Kami nga sabi namin, naku sana humaba pa ang buhay ni dating Pangulong Duterte para mas mapagsilbihan niya ng matagal yung mga yung daw pagkakakulong doon sa ICC. Di ba? Sabi ni Marichu Pilar, tago pa more, Eric. Magtago ka na lang dyan. Kasi nung una, nakita ko nasa Canada to si Eric. Tapos nung mga may sinasabi siya, parang inireport yata siya.
pumunta na doon sa bahay ni Arlene Kayumanggi. Sa bayan. Kung nasaan si Arlene Kayumanggi. Di ba? Nandoon na sa Estados Unidos. At mga kababayan, meron pa din pala tong mga si Eric, sa pangunguna ni Eric. Meron pa din silang mautog-mautog. Alam niyo kung ilan yung dumadalo? Yung tingnan niyo doon sa live ni Eric, no? Parang kung hindi ako nagkakamali, 12 sila. Nasa loob na lang ng bahay. Kinukumbinsi ni Eric, 12 tao. Anak ng tinapayan. sabi, ano yan? Yan na ba yung magpapabagsak ng gobyerno? 12 na lang po. Biruin nyo yung mautog-mautog nila, nag-umpisa mga kababayan, doon sa Davao. Madaming umattend. Siyempre, Davao di ba? Yun nga yung sinasabing balwarte ng mga DDS o balwarte ni dating Pangulong Duterte. Balwarte nung 10 senador na tumatakbo. Di ba? 10 senador na tumatakbo. Ang tawag po nila doon, Duterte-uten. Eric, ano pa? Tuloy mo nga ulit. Hair follicle test. Anyway, kidding aside, mali ang sinasabi niya na hindi pwedeng magkaroon ng compulsory demand ang mamamayang Pilipino kay Ginoong Marcos na magpa-hair follicle-based scientific drug test sapagkat yan ay both moral and constitutional duty. Di wala palang ganun si dating Pangulong Duterte. Kasi sinigaw ng sambayan ng Pilipino na drug test ang dating. Yan, drug test wala pang hair follicle pa.